drafting phase. Sa drafting phase, papasok na tayo dito sa game number 3. Pag nakita mo yung first pick, oh! Oh. Diba? Ito na naman, tayo na naman to. Sige, sinong sa tingin yung first pick ng Falcons AP Bren? Ako, Soyu. Well, ayan, makikita natin. Open yung Matilda Alpha though, so I think Hindi. Naban. Matilda. Suyu yan. Suyu yan. Possible na tanggalin ng blacklist yung Suyu unless may isa pa silang naka-ready na strategy laban dito. Pwede pa rin naman nila i-replicate actually yung Alpha as long as they're able to find a partner, maybe something like a Rafaela on Burns, or maybe a Joe para may huli sila dito sa Suyu ng Falcons AP Bren. Or if wala, might as well tanggalin na lang ng blacklist yung Suyu. Yeah, and I think maganda din na i-consider yung Louis or I think Haji. Sa Siya two yung sides, mas, no? Ito na. Parang iba yung narinig kong hero. Gatot. Gatot. Okay. So still, ano talaga nila? Kasi game 1 ginamit nila, game 2 ginamit pa rin nila, game 3 gagamitin ulit nila. Pipiliin sila. Pinapili yung blacklist. Ano mas strip nila? Alpha or Suyu. I think the better choice is the Alpha. Yeah. Bigay mo yung Suyu kasi hindi ganun kaganda maglaro ng Suyu versus the Gatot. Madali ka ring hulihin. Yung Alpha kasi pag Gatot kapag hinuli mo, parang ikaw pa yung mapapasama eh. Kasi parang 2 seconds, parang natutuwa ka, tinot mo yung Alpha. Pagkatapos ng ton, ano? Sakit. Masakit. Kaya true damage din yung dinidish out ng Alpha compared to the Suyo na ayan. Ayun, napili na nila, tsaka si Khalid. So, ibig sabihin ba nito, parang kukuha din na rin yung hero for Flap TZ? Pwede ba sila mag-edit? Kasi kanina binanan sila ng edit eh. Arlot, maybe even the Cho para sa FCAP. Or ako sila ng mage para di sila maubusan kasi wala yung Juicin. So, I think Paramis, Vexana, Aurora, those three are top picks for FCAP. Vex, maybe Haya. Oo nga pala. So mga hindi nakakaalam guys, nung noon pa, talagang nagpakilala si Kyle TZ sa kanyang Fanny. Yeah! Oo nga, no? Hindi binabanan sila Hindi ng na siya, Fanny. nagbago na talaga yung prioritization sa Super Assassins. rare kasi nilang i-pick din. I think once lang natin nakita si Kyle na mag-Fanny nung regular season. Maybe once or twice. Yeah. Pero sobrang rare kasi natin makita yung FCAP na gumamit ng Fanny. May inside joke pa nga dati na nire-request talaga ni Kyle TZ to na parang coach. Fanny naman, oh. Funny naman. Kasi ba na din, may pangit din yung track record nila pag nagpa-Fanny yung FCAP. Pero overtime na naman na nagkaroon ng success talaga yung Fanny ni Kyle TZ. Pero now nanakaw yung Promise from FCAP, nakuha to ng Blacklist International. Maybe tanggalin na nila yung ibang marks kasi first pick din naman yung Blacklist sa second phase. Tingin ko magbaba ng Ruby yung FCAP just so that medyo ma-ensure nila na walang magiging hero, quote-unquote, si Oheb. Pagpasok dito ng second phase ng draft, I think Nathan also is a possibility just so that malimit yung heroes na meron si the Filipino Sniper. Oo, so ito binan na nga yung Nathan. So other ban for Blacklist International was yung Edith. So ayaw talaga nila ng counters dito against Khalid lalo. Since pang front and the Arlot. Yeah, that's a good heads up ban kasi meron na silang Khalid and kung kukuha sila ng marksman dito sa fourth pick, masama na makuha ng FCAP yung Arlot. It's good against Suyu, good against Netherrealm kasi pwede may final slash either yung Paramis mismo or kapag nagamit na yung Netherrealm tsaka mo sila isa slash mani-displace. And naturally, it's a decent laner against the Khalid. Yeah. If hindi baba ng FCAP yung Ruby, I think pwede siyang kunin ng Blacklist International tapos flex na muna. Oo, gold, no? Pwede Gold kasi or yun. rogue kasi wala pang Medyo hero support. maganda siya against Fanny din minsan kasi Yes. natatimingan yun eh. Pag napadaan ka lang, tapos tamaan ka ng second skill. Ito sabi ni Few on the key to his longevity. Hanggat may naniniwala sa akin, maglalaro ako, ipapakita ko sa kanila na yung tiwala nila sa akin, di ko sasayangin. Alam Grabe, mo, no? ang ganda nito, may narinig din akong wise words galing kay Mitch Liwanag noong mga nakaraang araw. Sabi niya, kailangan mo daw i-goal to not disappoint those who believe you. Yes. Kasi Kasi, natin talaga yung naniniwala. Yes. kasi iba yung lakas pag may alam mong naniniwala sa'yo. Yep. Tama naman. Kaya kayo guys, pag may naniniwala sa inyo, huwag kayong magsinungaling. Malalim ang hugot nila. Pero speaking of malalim hugot, alam mo pwedeng hugutin ng Blacklist dito yung Grok. Grok or Cho. Laban dito sa Fanny para may nanggugulo sa jungle dito ng FCAP. Pero again, pwede pa rin naman yung Ruby. Kunin na nila yung gold lane. Hope stands with you. Ay, okay, wait, Cho. Cho. Ang ganda nung binigay sa atin na statistics kasi pagkagamit ng blacklist for Lord JM yung Khalid, nananalo sila. Mas maganda yung parang, although mababa pa naman yung pinaka-count natin for the matches, pero pag kay Perks siya, pero nailatag naman na yung Cho, pero hindi pa natin alam eh. Yan, di pa rin natin alam kasi flexible pa rin talaga at the end of the day. So now FCAP have to play around these matchups. Di pa rin nila alam kung ano yung gold lane ng Blacklist. So medyo blind pick to for their side. Might as well go for the safest choice. Nandiyan yung Claude. Claude, Melissa even is decent for FCAP. Pwede pa nga sila magharit eh. Or kung nila sila kumuno, Grok, no? Yeah. Grok, Ruby. Wait lang.
Actually, Terizla kaya ulit. pwede. There is a first Khalid na. Yeah. Going Robe yung Tasha. Claude and Ruby. Ruby. Sila yung kumuha ng Ruby. Kinuha nila yung Claude Ruby. And then, I think 1-1. Kaso may Fanny. Alam mo Pero yung may Faramis ha. Alam mo yung picks dito nung dalawang natin, na dalawang teams, parang flex yung post 5 tsaka i-explain na. Either way, parang maganda kung saan pwede. ilalagay. Yeah. Anong hero ni Oheb dito? Harit, di rin maganda. Mahirap mag-harap Bea dito. na lang yata yung safest Bea, bet. kaso Gatot Ruby yung kaharap niya. Lunox, I think. Mage, no? Pag naglunok sila though, I think ina-expect yun ng Falcons AP Bren. Kaso wala yung mga option. Unless mag-fighter gold din sila dito. Kaso wala yung Ruby. Alice, Freya. Freya. Magulantang ka talaga kapag nag-Freya yan. Masha Gold, shoutout kay Masha Umi. Harry. Harry, so ayan na. At isa din sa statistics na nakuha natin, so mataas pala talaga yung winning percentage ng Falcons AP Bren if they use yung gatot, either way kung kanino mapupunta. So kakaibang draft ang nakita natin from both of our teams. Ang question mo dito is, who wins the early or who's the better draft? Ang kailangan lang isipin ng Blacklist International dito, kailangan nila protektahan yung Harit sa, Yes. sa early game. Kasi medyo potent yung roaming trio mid ng FCAP na Fanny, Mabilis. Vixana, Ruby. If maprotektahan ng Blacklist International yung kanilang Harit, pwede nila gamitin ito sa mid game to be able to snowball ang momentum. Tingnan natin kung magkakaroon ba talaga ng snowball o mapipigilan. Sino nga ba talagang team ang unang masasabihan ng match point? Kaabang-abang ang ating game number 3. Sino ang magwawagi? Casters, pasok! An all-one score para sa unang tapat ngayong playoffs ng Blacklist International at Falcons AP Bren. Pero tanong nga, sino nga ba makakauna sa match point? Burrito at Tina pa rin ang inyong mga kasama para sa game number 3 onto the upper bracket semifinals. Alam mo ang kabang-abang dito, mga heroes din, ng mga comfort ng mga players na nakikita natin ngayon. For example, Kyle TZ, noong mga panahon ng mga nasa amateur scene pa siya, di ba? Ayan na talaga yung ginagamit niya. Yan na talaga. Naalala ko mga Alpha Esports Pro Days pa yun. Tandang-tanda pa natin. Tagal na nun, di ba? Tsaka ang isa sa maganda dito is na ano nga yung history, sabi nga nila Midnight, ito yung hero na pinapanalangin ni Kyle na coach. Pani naman please. Paisa naman ako ng Pani, And no? gradually nga, nag-improve din when it comes to the statistics kapag hawak nila yung Fanny. Especially na nag-revolve na tayo onto the season sa Assassin meta. Oo. Sobrang pasok na pasok. Playstyle man yan, auto-draft man yan. Pero isa sa suwak sa banga pagdating sa mga pick-off natin dito is the interchangeable post-5 and XP na mga heroes. Pero sa ngayon, si Perks ang gagamit ng Cho onto Rome. O, naalala ko rin yung show na yan. Naalala ko, RSG days, mga Onyx days pa, di ba? Si Grabe. Perks, ginagamit na talaga at isa sa mga heroes niya, ang isang Cho. Ganun din naman. Perksiva pa siya Oh, nun. Perksiva pa siya nun. Ganun din naman si Ohib, di ba? Parang mga season 7, season 8. Ay, naku, talaga nagbabalik ang mga hero. Pero bumalik din. Si KTZ. Binalikan. First blood. Grabe naman yung pagbalik dun. Diba? Ng Falcons AP Bren. A powerful first blood here na masesecure. Habang sa top lane, may cancer or may cancel nga ba? Okay, ngayon si MP The King ay kailangan umatras. Ang problema nga lang, wala na siyang aatrasan dahil si Few ay nakuha na siya. Grabe nun. Nakita natin ngayon yung very aggressive movement sa mapa. Dalawa agad sa listahan at hindi sila magtatantan doon. Ako, ayaw talagang tigilan dito ng mga bees. Literal na nagiging bubuyog kasi talagang pinupulutan nila Oo. dito ang mga members ng Blacklist International. Pag sinong lumapit sa hive nila, pinaliligiran nila. Pinaliligiran, Diba? pinagtutulong-tulungan. Ini-sting agad nila. Nandun na naman ang lason ng Falcons AP Bren. Pero ngayon, ay nakita pa rin naman natin na medyo pumahinga. Pareho kailangan mag-purple buff muna. Suyo and the Fanny. Pero speak of which, andyan na pagsilip ni Perks. Just making sure na nandyan pa naman si Kyle TZ. At nung na-ensure niya na nandyan pa, para may pagkakataon pa tayo dito sa turtle na to. Okay, nagpa-level 4 din lang si Perks. Dito Yeah. sa may gitna. Ngayon si Vio magiging pwede ring flicker na gamit din. Pwede bang Hatap? ang goal nga ba dito ng Falcons AP ng mga kuha pero nailigtas siya. With that, Nether Realm, habang pasok din si Lord JM, out of the Guardian, pero doon lamang tumama yun sa mga germs. Pero nakuha pa rin naman ang pagong. Okay, ang agang nagsialisan ngayon ng mga agents. Nakuha naman ni MP The King yung malaking neutral objective that early. Pero definitely yung AOG doon ay medyo nag-miss out. But remember, maaga pa rin naman and most likely hindi mo naman gusto mag-all out agad. Mag-all-in team fight in this kind of situation. 3 minutes into the game. May pa konting pabor, may konting lead na
na-establish ngayon ang Falcon CB 3-0 on the kill score. And checking onto the items, wala pa namang may buo ngayon ng core item, pero buong-buo ang loob nilang pumwersa dito kay Black TZ. Ang hapdi talaga ni MP, no? Pero ngayon ay nakatakas siya habang si Kyle TZ Ano nandun yung ba? mga cables. Pero hindi na siya mag-attempt. Alam niya na available na yung dalawang dash mula dito kay MP the King. Si Perks ay nakaantabay din lamang doon sa may bandang itaas. 3-0 lamang pa rin ng Falcon CB Bren in terms of kill at hindi rin namang kahalakihan pagdating sa gold. Yeah, and ngayon for Blacklist International, they're trying to control ng alang game movement, pero sila yung makokontrol. Ayan na yung control mula sa Falcon CB Bren. Bilis. Isang mabilisan lang, tunaw kaagad itong si Haji at may dalawang death na to Bawal kang pumikit kasi baka mamaya ikaw yung mapilit na mapitas dito. If you're on the side of the agents, pero para sa mga bees, ito ngayon yung pinaka-busiest season nila. Ito yung busiest na gusto mo na magkaroon ng early snowball yung Fanny mo. Early kills, early pickoffs. At bukod pa doon ay napakaraming nakaabang na panghuli dito for Falcon CP Bren. Oo nga, no, kung iisipin mo kasi again, isa sa mga pinapangontra talaga kapag merong Fanny ay ang isang show. Yeah. Kaya lang ang sinisiguro naman dito ng Falcon CB Bren, bago pumasok itong si Kyle TZ, nakasipa na or kung hindi man nakasipa, wala sa magandang posisyon itong si Perks. At ang laki ng tulong na ginagawa dito actually ni Ogwen, Exactly. which is ayan, no, tinan mo, hinahawakan niya yung mga bush na pwede nga naman puntahan dito ng Blacklist International. Kalahati yung buhay ni Perks, hinahabol pa rin siya dito ng Eternal Guard. At mukhang itutuloy dito ng Falcon CB Bren. Dito Ay, pag-uumpa. umabot! At si Lord JM, tinamaan lang yung mga baktira doon habang abot ng guard dyan. Mga microorganisms naman na tinamaan dito ni Black TZ. Ngayon, atrasan ang Blacklist International at ang Falcon CB Bren. Si Perks lang ang namatay. Si Perks lang ang naging kabayaran. Imbes na yung mga germs ang namatay, nag-disinfect, nag-disengage muna. Nag-disinfect lang. Nag-disengage muna dito ang mga agents. Pero para sa Falcon CB Bren, I like that you mentioned si Ogwen. Sobrang crucial or key player niya ngayon na ma-prevent na maabot si Kyle TZ. Lagi at laging yung mata niya nandito, hindi sa lupa, kundi kay Perks na nga lang din. Kaso nga lang, yung mata rin ni Oheb ay nasa kanya, 3 laban sa isa! Tinamaan ng Ton and Flap TZ with a kill. Andito pa yung dalawang members mula sa Blacklist International. Naghahanap si Haji dito. Yung poke ay hindi tumama dito kay Open. Ngayon, ipo-force ata nila na magamit yung Purify. Lalalim? Wala rin naman siya nga Netherrealm dito. Nakasipa na si Perks. Pero Vitalize. hindi sapat yung kanilang damage. And makakaligtas pa rin ang magkabilang panig. Grabe din yung pang-box out doon ni Flap TZ, no? And right now, onto the top lane, sa bayang Kyle TZ and Lord J, medyo may eguls. Pero ang goal niya lang naman doon ay somewhat ilimit yung pag-angat ng minion wave na kanina pa sinisimulan at gustong tapusin Lord Jaime yung top lane na turret dito for Falcon CP Bren. Pero sino nga ba una matatapos dito? Nag-layup na naman! Na finally, tumama and Ogwen ay nakakuha ng kill. Napakaganda na naging skill management doon ng Falcon CP Bren. Nakakatakot ito. Pag naulit yun, malamang sa malamang may something talaga eh. Hindi ito yung gusto mong pait bulaga sa'yo kapag sumasalubong ka. Oo. For Blacklist International ngayon, they need to show us kung kailan nga ba yung magiging time nila to shine. Kasi sa ngayon, sila ngayon yung nasa cons at pros ngayon for Falcon CP Bren. 7-0 kill score, Burrito. Ang sakit na rin. Mga soul sever dito ni MP MP Daking yung hold. And yung washing nga, di ba? So, ngayon naman ay titigan lang muna si Black TZ. Kung sino man ang pa-frontline dito mula sa Blacklist International. Ikatlong pagong ay available na rin. Ogwen, naghahanap ng atake. Di sila nakahuli doon. MP Daking nakatakas din. May sipa pa, Si Perks ay makakasipa nga ba? Hindi pa niya nagagamit kasi nga wala doon yung rightest target. Sumama na si Super Marco dun sa party. Okay. So, inaabangan lang ni Perks. Inaabangan din kasi nila yung slicing and dicing dito ng MP Daking eh. Grabe kasi mong chop yun eh. Yung mga washing talaga. Oo, Oh, pero ngayon, sino nga ba macha-chop into pieces ng Falcon CB Bren? Sila na naman ngayon nasa offense side. Dedepensa ngayon ng Blacklist International. Lalapit ng konti dito sa pagong. May conceal, pero may mahuli nga ba? Mukhang wala muna sa ngayon. Hinahanap nila si Kyle TZ dito. Sinisave lang talaga pero walang tinamaan. Nagpulasan mula dito ang Blacklist International dito yung taunt. At si Kyle TZ magtatagumpay dito sa pagong ngayon. Habang nandun din Tinamaan yung ang Eternal Lord! Guard sa may gamit na ng Netherrealm. Okay, may nakakuha ng kill. Si Perks naman ngayon ay umaabante din. Super Marco ay patras. Andito na yung Rondal mula sa Blacklist International. Lord Habang si Lord JM! JM na ipagsamayan sa dalawa. He takes you down pero nakakuha din ng bawi dito si Kyle TZ. Dalawang mamamatay para sa FCAP at isa na ba para sa Blacklist. Grabe yung naging palitan natin doon. Sobrang ganda nung pag-dive in doon ni Lord JM. He definitely knows who to target and that is going to be few. Pero sa kabilang banda naman medyo, sabihin natin, nagkagulo-gulo naman ang targeting ibang mga na-retain na members for the agents. Katulad na Haji na eventually ay na-sacrifice nga doon sa naging skirmish sa Turtle. Pero kung tatandaan din naman natin yung gantong mga pambiglaan, pwede pambawi ni Kyle TZ! Ay, grabe yung mga cable. Ladies and gentlemen, ito yung na-miss ni Kyle TZ. Sabi niya, Coach, pag hindi mo naman ako ng Fanny, ito pala,
Ilalabas pala nila dito sa upper bracket semifinals. Sabi si Oheb at si Perks na kailangan na rin umatras. 9 ang ating score. Flap TC naghanap din na magiging next sa target. At naka-ready din ang mga beast sa baba, pag-respond din sa may bandang itaas. Op, ang daming mga nangyayari sa mapa. Meron sa baba, meron sa taas. Tututok sila Perks. Tinamaan. Nasa siya yung tututukan. Nandun yung Ton, may hatak. Oo po. Let's see kung makakahabol ba. Pero buhay pa rin si Perks. Kailangan niya mag-recon paalis dahil nga naman ang liit ng kanyang buhay. Super Binibitawan Marco. yung top. Okay? Okay, nandito, hindi nila binibitawan. Look at positioning for Falcon sa AP Bren. And Oheb knows that as well. Kaso nga lang, sabay-sabay kasi yung nangyayari sa mapa. Dito magaling ang Falcon sa AP Bren sa pagbabalanse, pero walang balanse. Si Kyle. Buti nila mayroong shield pero nandun si Black Easy. Nakantukan doon sa may bandang itaas. At si Perks ay kailangan na rin umatras. Nagamit yung kanyang conceal. 8 seconds bago mabuhay yung unang lord ng laban na ito. At nakakalamang na pagdating sa control ng Falcon sa AP Bren. Magsa-sigh of relief pa lang doon eh. Kaso nagulat siya. Hihinga pa lang siya, biglang may abot of the Guardian, biglang pang follow si Black Easy. May kumaltok eh, galing ibabaw eh. And that is the clear intent na gusto talaga mangkaltok lang dito ni Flap Easy. Ngayon, kumukonekta na yung Avatar Guardian. That is quite scary kasi ang ganda na ng layer, ng timing. Pero timing is everything din dito para sa Blacklist International. Kaya ang problema, alam nila na walang flicker nito si Perks. Ayun, nagamit na rin yung Nether Nether Realm. Pagaling nilang remedy rito. Nag-dive Pasok in. din si Perks, si lane saving Lord JM. Pero si MP na King ang magwawagi doon. At nakakuha naman din ng isang kill dito ang Falcon sa AP Bren. Okay, pagkakuha ng Lord, escapo muna. Pero para sa Falcon sa AP Bren, medyo sabi nila kailangan. Bawi tayo doon, nabigla sa mga pagpasok doon sa mga member at napakaganda ng timing finally doon ng NetherRealm. Yeah. That is the layer that we're looking for the agents right now. At ngayon yung code nila ay buo na naman muli. And ngayon ay para sa Falcon CP Bren, mabilis silang matutunaw yung Lord. Mabilis pa rin naman nila mapipitas ang kung sino mang nahihiwalay. Pero problema, nagigets na ng mga agents kung paano yung nagiging sequence sila sa pag-layer at pag-soak up ng damages. Yun yung sinasabi ni Coach Arcadia nung kahapon no, na parang mahal mo kasi ito. Di ba pag Ay, tinakpa oo. lang yung Soul Sever, para kang naghampas tapos retribution. At yun nga yung tumama para dito sa Blacklist International. Sobrang kailangan mo siyang tignan na maigi. Oo. We have to put MP Ducking under a microscope kung paano niya ginagamit yung suyo na to. Remember, makailang beses pa lang naman ay gagamit to. Pangalawang araw ng ating MPL playoffs. Pero ganito ang klaseng suyo din yung ilan sa mga talagang nagiging lason pagdating sa mga laban natin. At ngayon eventually, makikita nga natin kung paano rin na ma-maximize pagdating sa mga Lord. Hindi siya Lord Dance eh. Lord Steel. And yun nga tsaka ang kumbaga kung ikukumpara din natin sa mga international tournaments, mataas ang contention rate talaga ng isang suyo Suyo. at yun Yeah. yung nagiging rason. Pero ito, kaya pala lamang ang Falcon Savior. Look at the damage nila. Topping the charts na naman. Di ba si Kati dito? Yung tatlong dilubyo ng Falcon sa AP Bren, Caltisi, Few, and Super Marco. Tatlong core damage dealers right now. Kahit nga si Few alone, yung pumupwersa nga ng Eternal Guard, sobrang laki na ng damage. What more pag nagsama-sama pa sila? Okay, ngayon, magsasama-sama din dito ang Blacklist International. Wasan na si Black Easy habang nandun Nag-dive din in. yung dive mula dito kay Lord JM. Double kill na kagad Owen? kay Kati. Pero dito si Owen, naman din si Black Easy dito. MP the King ay nakakuha na nga ng double Okay. kill. Andun din Ay, yung Super haka Marco. kay Owen. Pero dito na si Super Makmak. Mga normal hits ay nagamit na nga rin niya. Pero sabi ng Blacklist, atras muna tayo. Grabe no, inaantay ko dun kung papasok kahabol ba sila Super Marco at nakita ko ready naman yung Blazing Duet. But a call here for Falcon sa AP Bren ay kumalma, mag-antay. Pero hindi na mag-antay si Caltisi, tatarget na naman kay Epi the King! Solid ang control, pero nandun yung washing-washing mula dito kay MP. Aatras din lamang Daming itong si sabi. Kyle DC. Hindi na rin kasi alam kung kailan ang nakaabang doon sa Blacklist International. Nakita lang niya nung pag-atras niya na nandun pala sa gitna. Na-realize niya. Okay, mga what ifs. Pero ngayon, wala na munang magiging what if. Kailangan ibigay ang best. At kailangan din natin makita yung the rest na iyahain pa sa atin ng mga agents. Right now, sila yung medyo nahuhuli ang ng score. 13-4. Hawak pa rin ang Falcon CP Bren ang lead. Even on to the overall objective, ay check na check yung mga Torre. Marco. Apat na ang natanggal. Pero sino ba matatanggal? Delikado na nakapag-Winter Crown! Nakaligtas! Winter Crown from Super Marco at nagamit na rin yung Avatar the Guardian. Avatar the Guardian mula dito kay Black DC. Legendary Knight si Kyle. Ngayon naman din yung Zaman Force. Atras muna si Oheb. At nagiging fault na dito si Perks at si Lord JM. Pero iiskapo Grabe. na rin ang mga members from Blacklist International. Lord is up for grabs. 3,000 halamangan sa Falcon sa AB Bren at pwede na sila pumesto rito. Nasubukan na naman yung kabilisan ng buy and sell dito ni Super Makmak. Dito lumalabas yun eh. Talagang nakita natin kung paano rin talaga nag-layer, kung paano, gaano ka-importante yung ganong klase ng mga clutch moments. Pero ito na nga lang din muli tayo sa panibagong Lord. Nag-dive si Caltisi kay Lord J. Pero
yung Lord, buhay pa. Okay, nagamit na yung control dito habang si Lord JM ay umatras. Sinukap lang niya yung mga damage. Kung sino nagamit na rin ni Oben, sino magiging target niya. Pero si Haji ay nandun. Hatak ay nagamit na nga rin niya. Pero si Kyle TC ang magpawagi doon sa retrihan. At dito naman natin ang strategy. Kumamatid rin si Lord JM. Hahabol. Ito na ang bawi. Ito na ang laban. Epi na King ay nakakuha din ng isa. Pero control mula kay Kyle TC. Atras muna siya inabot siya ni Epi na King na rin doon. Yung pagbawi. Huwag yung tropa ko. Sabi dito ni Oben, 4 ang napatumba. 4 para sa isa. Falcons AB Bren nakakuha na naman ng multiple na advantages sa nangyari doon. At bukod pa doon, nakita rin natin kung paano nila pinoprotektahan ng isa't isa. At ito yung essence ng 5v5, ito yung essence of a teamwork. Si Haji ang matitira para dumepensa. Mabubuhay na rin naman sa ilang segundo lamang sila Lord JM, pati na rin sila Perks. Pero ang problema ay halos lahat ng linya ay sakop na ng mga beasts. Okay, kumpleto ang mga skits dito ng Falcons AB Bren. Kumpleto ang mga ultimates. Any moment din pwede pumasok ito Madali si Marco. even si Ogwen. Si Marco ay minamadali. Natunaw na nga at napabagsak. Yung Tori dito sa may bandang gitna. Mga base turrets na natumba. At isa na lang ang natitira sa may itaas. Depensang matagumpay naman para sa Blacklist International at hindi nakapagtuloy-tuloy dito ang mga beasts. Nakadepensa man sila pero napakalaki nung dagok na dinala sa kanila. Oo. Nung Lord na nakuha ng Falcon CP Bren, hindi man nakarekta sa base nila pero look at the damage ng instill. Sa bawat sulok ng mapa, all we see right now is a minion wave at yung mga miyembro ng Falcon CP Bren na nag-hunt down sa kung sino man lalagpas dito sa linyang to. Nagtatalaga sila ng mga checkpoint site at yung mga checkpoint na yun ay hindi mo na gustong daanan ng Blacklist International. Eh, no, grabe yung ginagawa ni Flap TC, no? Magcha-charge lang siya, tapos pupuntahan niya kung sino man ang, kung ano man lugar ang kanilang dadaanan para nga naman threat talaga dito sa Blacklist Iron International. Fist, eh. Oo, ayaw talagang palapitin. Pero hindi pa huli ang lahat ito Hindi para pa. sa Blacklist International. May Pupunta pag-asa na tayo sa late game and mararamdaman na unti-unti yung damage ni Oheb. And checkan natin kung ano nga ba yung pwedeng maging layer para sa Blacklist International. Hindi naman imposible mabaliktad ang laro. Pero ang problema dito is maaga kasing nawawala yung mga damage dealers. May mahuli mang maganda si Perks, may mahuli mang maganda si Lord JM, pero ang problema naaabot yung pinakalikod. Okay. Nakakapag-retain ng advantage. Speaking of advantage, ito nga ba ang advantage nila? Wala, hindi nakasipa dito si Perks. Wala. And this time, nagamit na rin natin si Kyle. Hindi makakuha ng isang legendary na. Itong si Kyle TC, nakadalawa. Hinahabol si Lord JM. Andito pa si Kyle, meron pa siyang energy. At ngayon may energy pa ba si Lord JM na mamatras at humabol na rin ang mga members ng Falcons AB. Nagpapahabol na lang siya. Nagpapahabol at nagbabuy time na lang itong si Lord JM. Pero sapat ba yung energy? Sapat ba yung damage Oh! si Kyle TC? Grabe! 4 na itong humabol sa kanya. Kabisado niya kasi taga dito siya. Pero lahat inikutan niya, lahat ng iskinita, lahat ng shortcut, lahat ng pwedeng daanan, dinaanan na ni Lord Jim. At makakatakas pa rin siya sa kamay ng Falcons AB Bren. Buhay pa rin. Sumuko na rin ang Falcons AB Bren. Sabi nila, hindi natin kaya habulin yan. Naka-skateboard yan pa rin. Naglalakad na Grabe, tayo eh. nag-skyway na, nag-NLEX pa, nag-SLEX pa. Lahat na dinaanan talaga pero dadaanan ngayon ni Lord JM ang pinaka-maindim na yugto ng kanyang panahon. Kailangan niya umatras. Ngayon naman ay i-reset lamang itong Lord na ito. Round 2 daw, round 2. Okay, nakauwi na si Lord JM sa kanyang panig. Pero may isang ma-attack na force agad dito ang Purify para kay Haji. Pero yung ganong klase mga pagsipa kay Perks kanina ay mas kailangan ng pag-igtingin, mas kailangan ng kumonekta. Kasi kung hindi, baka ang Falcons AB Bren ang kumonekta diretso sa kanilang base. Yun ang problema dito. Na again, bukas na yung gitna at doon sa may bandang ibaba. So any moment ay pwedeng i-expect ng Blacklist International yung mga split. Ngayon alam nila, nasa taas. Nasa may bandang itaas si Kyle TC. Magkumuha sila dito. Lalalim yata dito ang ibang mga member kaso nakakabalik to agad eh. May mga kable. At yung bilis. At yung galaw at liksi ngayon ng isa sa kalaban talaga ng Blacklist International. Sa ngayon, hindi sila pwedeng lumalim ng gusto at tumagal, especially na inaangat pa unti-unti ng Falcons AB Bren ng mga minion wave. Pero ang pwede nilang gawin, especially right now, is makita yung na. pwede maging high risk at high reward na play para kay MP The King. Okay, nakita na nila. Nagamit na yung isang dash mula dito kay MP The King. Tumalo na si Lord JM. Agent Sansor naman. At ngayon nasipa si Kyle TC at si Oh! Owen makakuha ng kill. Ngayon yung Lord ay buhay pa rin MP The King ay nakuha na nga ito. Ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagsugod ng Blacklist International. Dalawa Ayun na na! pagsuba. And this time ay babawi Si din Lord JM. ang bagong safety play. Lord JM napakatapang talaga. Patay yung mentality dito para sa MP The King. Pero makakatakas pa rin si Sinusundan! Super Pakpak. At si Ogen ay umaatras. Lumalim! Tumatay ang Blacklist. Doon sa pasi ng Falcons AB Bren. Ito na ang bawi ng mga agents. 4 ang matatanggal nila. Mabubuhay na rin naman sa ilang segundo si Kyle TC. Makakatulong sa remaining member na si Super Marco para dumepensa. Ngayon, dire-diretso lang ang tingin. Ayaw na nilang kumaliwat kanan, Burrito.
Kanina pa nila inaantay yung pinakamahalagang sipa ni Perks ay kumonekta sa isa kayo, Lord JM. Ay nagtenda rin. Pero sino mga minions si Candice, inaabangan din yung pagkatama magkakataon niya. Pero nandun yung control. Pero sapat ang kakayahan ng Blacklist para tapusin ang laban na yun. Match point para sa Blacklist International! Wow! Rinig na ramdam. Ayan, pinagsama ko Rinig na. na ramdam pa. Ang gigil, ang saya ng mga